Naisip mo na ba kung ang Pasko na ipinagdiriwang sa ika-25 ng Disyembre ay tunay na minarkahan ng araw ng kapanganakan ni Jesus? Pinatutunayan ba ng Biblia ang petsang ito o sinusunod ba natin ang isang tradisyon na nabuo sa paglipas ng mga siglo? Ngayon ay nagsisimula tayo sa isang nakakaintriga na paglalakbay upang malutas ito, ang mga tanong na nagdudulot ng pagkausyoso ng marami. Bago tayo magsimula, tandaan na iwanan ang iyong pag-subscribe sa channel at manatili sa amin hanggang sa huli dahil ang mga sagot ay maaaring mas nakakagulat kaysa sa iyong inaakala sa kapanganakan tungkol kay Jesus. Isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Kristiyano na inilarawan ng detalyado sa mga ebanghelyo ni Mateo at Lucas, ayon sa mga salaysay na ito, nagsimula ang lahat ng si Maria na isang dalaga mula sa Nazareth ay binisita ng anghel na si Gabriel. Siya ay naghatid ng mensahe na baguhin ang takbo ng sangkatauhan na isisilang niya ang isang batang ipinaglihi sa pamamagitan ng banal na espiritu na tatawaging anak ng Diyos. Isipin ang epekto ng naturang balita, kasabay nito ay kinailangang pagtagumpayan ng katipan ni Joseph na si Maria ang mga pagdududa at takot, ngunit ay binigyan ng katiyakan ng isang banal na panaginip na nagpapatunay na ang lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ngayon ay naglalarawan sa tagpo na isang utos ng makapangyarihang Romanong emperador na si Cesar Augustus ay nag-atas sa populasyon na bumalik sa kanilang mga bayang tinubuan para sa isang census. Sa kabila ng mga hamon ng pagbubuntis, sina Joseph at Mary ay nagsimula sa isang mahaba at mahirap na paglalakbay patungo sa Bethlehem. Nang dumating sila ay masikip ang bayan, puno ang loob at ang tanging tirahan na kanilang natagpuan ay isang hamak na kuwadra doon kasama ng mga hayop. Ang tagapagligtas ay pumasok sa mundo at inilagay sa sabsaban isang simbolo ng kapayakan at kababaang loob, samantala ang mga pastol sa malapit ay inaalagaan ang kanilang mga kawan sa ilalim ng kalangitan sa gabi nang magulat sila sa isang pangitain na may isang anghel na masayang nagpakita ng kapanganakan ni Kristo. Ginagabayan ng mensahe ng anghel, ang mga pastol ay nagmadali upang makita ang kanilang mga sarili at natagpuan si Maria at Joseph at ang bagong panganak na si Jesus, na eksakto kung paanong inilarawan ng mga anghel ang karanasang ito na hindi lamang nagmarka sa kanilang buhay, kundi nag-alab din ng isang patotoong matunog. Sa paglipas ng mga panahon, ang kwento ay hindi nagtatapos doon sa ibang pagkakataon. Ang mga pantas mula sa silangan na ginagabayan ng isang mahimalang bituin ay dumating sa lugar kung saan naroon si Jesus. Ang mga lalaking ito na kilala bilang magi ay nagdala ng mga regalong may malaking halaga ng gintong kamangyan at mira na bawat isa ay mayaman sa simbolismo tungkol sa royalty, pagkadiyos at sakripisyo na tutukuyin ang buhay ng Mesyas, mahalagang tandaan. Gayunpaman, nasalungat sa maraming paglalarawan ng kapanganakan, ang pagbisita ng magi ay hindi naganap sa parehong gabi tungkol sa kapanganakan ni Jesus, o habang siya ay nasa sabsaban, ito ay nagbangon ng isang nakakaintriga na tanong kung si Hesukristo ba ay talagang naparito sa mundo noong ika-25 ng Disyembre. Isang makabuluhang palatandaan ay ang mga pastol ay nasa parang kasama ang kanilang mga kawan na nagdududa sa eksaktong oras ng taon noong isinilang si Jesus. Noong Disyembre, sa sinaunang kalendaryo ng mga Hudyo, ay tumutugma sa panahon ng matinding lamig at ulan sa panahong iyon ng taon. Hindi malamang naiiwan ng mga pastol ang kanilang mga kawan sa labas bukod pa rito ng matagal. Mga paglalakbay ni Maria at Joseph ay bihira sa taglamig dahil sila ay hindi praktikal na mapanganib at kahit na hindi makatwiran.
Ang mga awtoridad ng Roma ay hindi mag-uutos ng isang census sa panahon na ito habang ang Roma ay naghahangad na mangolekta ng mga buwis at panatilihing aktibo ang populasyon upang hindi ilantad ang mga ito sa hindi kinakailangang mga panganib. Kaya ang ideya na si Jesus ay isinilang noong Disyembre ay tila hindi malamang mula sa isang historikal at kultural na pananaw. Ang klima at mga kalagayang pang-ekonomiya ng gitnang silangan ay nagmumungkahi na ang pinakamalamang na panahon para sa kapanganakan ni Jesus ay sa mas maiinit na buwan, tulad ng Abril, Hunyo o Oktubre. Ang mga buwang ito ay nakaayon sa mahahalagang pista ng mga Hudyo tulad ng Paskua, Abril, Pentecostes, Hunyo at ang pista ng mga tabernakulo, Oktubre. Sa mga panahong ito, ang mga kondisyon para sa paglalakbay ay mainam na ang pag-aani ay isinasagawa. Ang mga pamilya ay nag-imbak ng pagkain at mga mapagkukunan at mga bayan abala sa aktibidad. Ang mga kapaskuhan na ito ay minarkahan ng kasaganaan at ang paggalaw ng mga tao na nagpapadali sa mga paglalakbay at pagtitipon. Sa kontekstong ito, ang salaysay ni Lucas ay naging mas makatwirang pag-unawa. Ang makasaysayang at kultural ay nagpapakita na ang kapanganakan ni Jesus ay higit na nakaayon sa tagsibol o taglagas kaysa sa malupit na taglamig. Ang klib sa panahon ng paghahari ni Haring Herodes sa Judea, nakilala natin si Zacarias na isang saserdote ng dibisyon ng Abiha, isang detalye na may makabuluhang implikasyon ayon sa isang kronika inorganisa ni Haring David. Ang mga dibisyon ng mga saserdote sa 24 na grupo, bawat isa ay naglilingkod sa loob ng 15 araw na nagbibigay ito ng isang tumpak na balangkas ng pagkakasunod-sunod ng ang 8 dibisyon ng Abijah ay bumagsak sa 2 kalahati ng Hudyong buwan ng tamas na nagsisimula sa pagitan ng Marso at Abril. Sa ating kalendaryo sa panahong ito na si Zacarias habang nagsusunog ng insenso sa templo, isang anghel ang nagpahayag sa kanya ng kapanganakan ni Juan Bautista na si Elizabeth na kanyang asawa naglihi sa ilang sandali. Matapos ang apokalipsis na ito, na naglagay sa paglilihi ni Juan Bautista noong Hulyo 9 na buwan pagkaraan, ay dumating tayo sa buwan ng Nisan, ang unang buwan ng kalendaryong Hebreo, na katumbas ng Marso o Abril sa ating kalendaryo sa Ebanghelyo ni Lucas. 14 na buwan, mababasa natin na inilihim ni Elizabeth ang kanyang pagbubuntis sa loob ng 5 buwan sa 6 na buwan ng kanyang pagbubuntis. May isang bagay na hindi pangkaraniwang nangyari. Ang Anghel Gabriel ay nagpahayag na si Maria ay maglilihi ng bata. Ang mahimalang paglilihi na ito ay nangyari ng eksakto sa 6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth. Kung si John the Baptist ay isinilang sa Nisan, March o April, kailangan na lang nating magbilang ng 3 buwan upang mahanap noong si Elizabeth ay nasa 6 na buwan ng Enero o Pebrero. Sa panahong ito ay ipinaglihi ni Maria si Jesus na nagbibilang ng pasulong 9 na buwan. Mula sa puntong ito ay malamang na naganap ang kapanganakan ni Jesus noong Setyembre o Oktubre. Sa panahon ng Hebreyong buwan ng Tishrei, kahit na ayon sa kaugalian, ay iniuugnay natin ang kapanganakan ni Kristo sa taong isa ang punto ng paghahati ng kasaysayan sa BC at AD. Mayroong isang kakaibang detalye ng isang pagkakamali sa mga pagkalkula sa kalendaryo na nangangahulugan na si Jesus ay malamang na ipinanganak ng mas maaga kaysa sa aming pinaniniwalaan na posibleng sa pagitan ng 6 at 4 na taon bago si Kristo. Ito ay nakakaintriga, ngunit huwag mag-alala, ipapaliwanag namin ang nakakagulat na katotohanan ito sa pagsusuri sa kasaysayan. Nalaman namin na ang kalendaryo ay itinatagbatay sa hindi tumpak na mga kalkulasyon na ginawa ilang siglo pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus. Napansin ng mga iskolar ang pagkakaiba, ngunit ang kalendaryo ay napakalawak na ginagamit na. Ang pagwawasto ay imposible.
Kaya napagpasyahan natin na si Jesus ay malamang na ipinanganak sa pagitan ng 6 at 4 na taon bago si Kristo, isang kabalintunaan na maaaring tila kakaiba sa unang sulyap, upang linawin na sinasabi na si Jesus ay ipinanganak sa pagitan ng 6 at 4 BC ay hindi itinatanggi ang kanyang pagkakakilanlan bilang Kristo, ngunit itinatampok ang hindi katumpakan sa mga pagsasaayos sa kalendaryo sa kabila ng ebidensya na nagmumungkahi na si Jesus ay maaaring ipinanganak noong Setyembre o Oktubre bandang 6 BC. Ang kronolohikal na detalyeng ito ay hindi ang pinakamahalagang aspeto kung ano ang tunay na mahalaga na si Jesus ay nakahanap ng lugar sa ating mga puso araw-araw. Hindi mahalaga kung ipagdiwang natin ang Pasko sa ika-25 ng Disyembre sa Marso o maging sa huling araw ng Agosto, ang tunay na kahulugan ng Pasko ay nagaganap sa tuwing hinahayaan nating ipanganak na muli ang Mesyas. Sa loob natin bawat liwayway ay nag-aalok ng pagkakataong maranasan ang banal na pagbabagong ito na nag-aanyaya sa atin na mamuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos at mahalin ang kwento ng pagsilang ni Jesus. Lumalampas sa pisikal na pangyayari ito ay nagbibigay diin kung saan ang kilos ng Diyos na maging tao napapalapit sa ating realidad upang bumuo ng mas malalim na kaugnayan sa sangkatauhan. Ang kilos na ito ng banal na pagpapakumbaba hindi lamang sa kasaysayan, kundi sumasagisag din sa simula ng isang plano para sa kaligtasan na magbabago sa kawalang hanggan. Sa makatuwid, ang Bethlehem ay hindi lamang isang lokasyon sa isang mapa, ngunit ang tagpuan kung saan ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay nagsimulang magpakita ng malasakit at pagbabago para sa mga Kristiyano. Si Jesus ay kasama natin, hindi lamang ang simula ng isang pambihirang buhay, kundi ang simula ng isang paglalakbay na nagtatapos sa sakripisyong pantubos sa krus. Ang pagdiriwang ng Pasko ay tumuturo sa kaganapang ito na nagpapasinaya sa kwento ng kaligtasan na nagbubuklod sa sangkatauhan sa paligid ng isang mensahe ng pag-asa at katubusan. Ang pagpili sa Disyembre 25 bilang petsa ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus ay walang direktang batayan sa Biblia at nagmumula sa makasaysayang at kultural na mga desisyon ng simbahang Katoliko noong unang bahagi ng Kristyanismo. Ang ika-25 ng Disyembre ay kasabay ng makabuluhang sinaunang kasiyahan tulad ng Romano Saturnalia, isang pagdiriwang na nagpaparangal kay Saturn, at Das Natalis Soles Inviti o ang kapanganakan ng anak na hindi nasakop ang mga pagdiriwang na ito, markahan ang winter solstice sa hilagang hating globo na sumasagisag sa tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman. Sa pamamagitan ng pagpili sa petsang ito na ginamit ng simbahan ay isang makabuluhang panahon ng kapistahan para sa mga populasyon ng pagano na nagpapadali sa pagtanggap ng Kristyanismo sa pamamagitan ng pag-redirect ng mga umiiral na gawi. Sa kontekstong Kristiyano, ang diskarteng ito ng syncretism ng kultura ay tumulong sa paglaganap ng Kristyanismo. Nawa ngayong panahon ay magbigay inspirasyon sa atin na lumampas sa panlabas na kilos at yakapin ang mga pagpapahalaga nito tulad ng tunay na pag-ibig, pagdadamayan at panibagong pag-asa. Naway ang diwa ng Pasko ay masasalamin sa ating pang-araw-araw na pagkilos hindi lamang sa Disyembre kundi sa buong taon na nagniningning ng liwanag at layunin sa ating buhay. Nawa ang tunay na kahulugan ng Pasko ay maantig sa ating mga puso at punuin ang ating mga tahanan ng kagalakan, kapayapaan at layunin. Hayaan ang mensahe ng sabsaban na ipaalala sa atin ang pambihirang regalo na ang buhay ni Jesus na nag-uudyok sa atin na ibahagi ang liwanag na ito sa mundo. Pinagpalapas kong puno ng pagmamahalan at pagkakaisa, naway ang bituin ng Bethlehem ay magningning ng maliwanag sa iyong mga landas na gagabay sa iyo tungo sa hinaharap na puno ng katuparan.
Bakit hindi maglaan ng oras na ito upang pagnilayan kung paano ka magiging liwanag sa buhay ng isang tao? Kung nasiyahan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento sa Biblia at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Makita ka sa susunod na video, naway pagpalain ka ng Diyos